So guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to another reading. This is a general love reading, collective readings for everyone na maka-resonate. Okay, so guys, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading. So kung kailan ninyo to panoorin, if naka-resonate kayo, then this might be yours. Okay, so welcome to my channel. Welcome to another reading. Welcome back sa mga palaging nag-aabang, nagla-like, nag-share, nagko-comments. Thank you for doing that. I really appreciate that. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Sa mga newcomers, welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So I'm going to do another general love reading. Okay, so tignan natin. I will going to start with angel answers. Then tignan ko yung situation ninyo, situation ng person mo. Okay, in the near future. So in the near future daw, baka merong magiging magandang mangyayari sa relationship ninyo in the near future. So tignan natin sa part mo. Anong nangyayari sa'yo? Anong situation mo ngayon? Okay, anong situation ang meron ka ngayon? Oh, ghosted. So either somebody ghosted you or you ghosted somebody. So ghosted, disappearing, may nag-disappear. So tignan natin sa person mo. Escapade, vacation, hideaway, adventure. So might be this person ghosted you. Escapade, nag-vacation siya, could be nagtago siya. Nagtago siya, umalis muna siya. Okay, nagpahinga muna siya and this person ghosted you. What happened? So let's see. What really happened about this ghosting na nangyari sa inyo? So, sorry, ang haba kasi ng card na to. So, what really happened? Oh, your person got your situation. He ghosted you because of another person involved in this connection. See? He ghosted you. Tumahimik muna siya. This person gave you silent treatment. Dahil sa nagkaroon nga siya, hoping wala siya nabuntis. Okay, but some of you could be, this is a situation, may nabuntis siya kaya nang-ghost siya kasi hindi niya alam anong gagawin niya. So, anong sasabihin niya. So, could be like that. Could be naman, pwede naman is like, nagkaroon lang talaga siya ng iba. Parang nag-offer siya ng new beginning to someone else kaya he cut it off. So, feeling ko dito, like, this person really did walk away emotionally. Okay? And you are waiting for this person to come back. So, medyo naging imbalance talaga yung connection. You felt so unfair because of the ghosting na ginawa niya. And, andito ka sa point ngayon of healing or wanted to heal na, but you're still hoping na babalik pa siya sa'yo. So, this is what happened right now. So, I can see Aquarius,
Libra, Gemini, Taurus sign, Sun, Moon, Rising, Venus. Hirap. Okay. Let's see. Okay, so this is the third party. See, there is really a possibility of like pregnancy here kasi may father figure na dito. Though, alam mo itong mga nagginagawa niya, hindi siya sure about this. Hindi siya sure, at saka tinago niya to. So, kumbaga, ginos ka niya nang wala kang nalalaman ano nang nangyayari. Anong nangyari? Bakit to? Big question mark ang iniwan niya sa'yo kasi tinago niya to sa'yo. Na-confuse siya about what happened. So, there's a possibility talaga dito of like, may nabuntis siya. Kasi may father figure na dito sa kanya. Magkakaroon na siya ng responsibility. So, could be, okay? But this is not for everyone. Pwedeng meron nagkaroon lang talaga siya ng someone else. Could be. Saan kayo makaresonate doon kayo? This is someone, actually, kilala niya to. Naging friends niya ata tong person na to. Naging friend niya or co-worker niya. Or pinakilala ba ng friend niya. Or pinakilala ng co-worker niya. And then, na-in-love siya dito. Na-attract siya dito. Totally na-in-love. Na-attract. Nagkaroon sa kanila ng attraction loss. You know, something like that. Tinago niya to sa'yo. So, tinago niya to sa'yo. Pero alam mo, nalungkot siya sa ginawa niya sa'yo. I don't know, parang gusto niyang bumalik sa'yo to tell you, to give you the clarity. Parang gusto niyang kausapin ka to give you some clarity about this. Okay? Some of you, pwede din to may binalikan siya. Could be may binalikan siya kaya siya nang ghost sa'yo. So, let's see. Tignan natin. Nag-away siguro to sila nung nalaman na may ganito. Naging someone to personally. Siguro could be kayo ay LDR. Or kung hindi man kayo LDR, malayo kayo sa isa't isa, malayo siya nakatira. Tsaka ikaw, nakikita lang kayo siguro sometimes ganon. Okay. Sobrang na ano ka ngayon, parang napa-challenge ka sa mga nangyari. Ghosting na ginawa ng person mo sa'yo. You still hope na, kasi question mark to eh. Parang hindi mo alam kung bakit kanya ghost. Madaming pumapasok sa isipan mo. Pwedeng dahil lang sa ganito, dahil lang sa ganyan, pwedeng nanloko siya. You are still hoping pa kasi nababalik pa siya. Alam mo na nararamdaman mo na babalik pa din siya sa'yo. Na mahal ka niya. Siguro nagka-problema lang siya. Yun yung iniisip mo pero babalik pa din siya sa'yo. Pero sobra ka na talagang nag-iisip. Masyado ka nang parang medyo nag-overthink na about what happened. Bakit niya ako ginos? Bakit to? Anong nangyari? You know, so you really love this person, but sometimes through this ghosting, naisip mo din, honestly, baka, if you're LDR, naisip mo din na baka may humadlang, may asawa ba to siya, sinasabi niya ba sa akin yung totoo, something ganyan. Minsan nakakapag-isip ka na, hayaan mo na lang to, or mag-move on ka na lang, pero mahal mo siya eh, kaya umaasa ka pa din na babalik siya sa'yo.
Okay, you might be dealing with Leo, Libra, Taurus, Capricorn, Aquarius, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Itong person na to, okay, meron na siyang balak na to end the cycle, to have changes in his life, lalo na if meron nga nangyaring responsibility, may nabunga. Okay? Kasi meron ding child, dito, figure, and might be big, and this one is looking at here, so parang medyo meron ng changes, or guys, gusto niya na ng pagbabago, to end some cycle na para ayusin ko ng lahat, kasi itong person na to, parang gusto niya ng peaceful na, ng situation. Gusto niya na mag-focus din kung nasaan siya ngayon. Gusto niya mag-offer ng victory dito sa person na to. He or she wanted to take the leap of faith towards a new beginning na with that person and not you. So, kaya ginost ka niya, parang kumbaga hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa'yo. Hindi niya alam kung paano kanya bitawan. Kasi might be you expected that much, as you are still expecting that this person will come back. So parang nandito siya sa point na gusto ko na kasi ng, since example meron nang nabuo, gusto niya na lang mag-focus dito, magpatuloy na lang talaga. Okay, yung person na to, he did cheated on you nung kayo pa nag-cheat na siya sa'yo. So, nawala talaga yung gana niya sa'yo, or nawala yung, kumbaga, love niya sa'yo. May sparks na nawala nung nakilala niya tong person na to. Even yung effort niya. Nasasaktan ka talaga ngayon. Nasasaktan ka. I can see you might be fire signs. Aquarius could be as well. Nasasaktan ka dahil sa you're still hoping. You're still hoping but you wanted to heal already. You know, parang naghihintay ka na gusto mo nang mag-move on, pero baka if mag-move on na ako, magle-let go na ako, baka babalik siya. So, hindi ko alam kung maghihintay pa ba ako or dediretso na lang ako. Kasi, unsureness parang hindi ka pa sure kung, nahirapan ka pa, nalulungkot ka pa talaga, hindi ka maka-move on, pero you wanted to heal na din. Medyo matagal-tagal na din siguro to ng ghost sa'yo. You felt so very unfair. You felt so very imbalanced sa ginawa ng person na to. Might be this person promised you something, love, giving you love, showing you love, and parang feeling mo na parang hindi mo naramdaman sa kanya yun, nanloko pala siya. Parang ganun. And dito sa point na what you will going to decide, hindi mo alam, naiipit ka between healing and moving forward. Ito yung nararamdaman mo ngayon. Dito naman sa person mo, actually, nandun siya sa point na feeling of, sure na ba itong ginagawa ko? Kasi parang nalungkot din siya sa ginawa mo
nalungkot din siya sa mga nangyayari sa inyo. And I can see here na ayaw niya lang talaga ng gulo. Gusto niya peaceful lang yung situation. So, gusto niya na din maging masaya. Gusto niya din na yung peaceful, na masaya na wala na siyang kumbaga inaatupag na iba pa. Parang freedom ba yung gusto niya with this escapade. Kasi alam mo yung yung meaning kasi ng escapade, it's like parang you wanted some vacation, freedom in your life. Parang andun ka sa point na na-excite ka sa adventure mo. Na-excite ka siguro nung time na nakilala niya to. Nagmahalan sila, nahulog sila sa isa't isa, tapos andun sa point na, lalo na kung may nabuo pa sila, tapos sila pa yung laging nagkikita. Kayo might be your LDR, might be sometimes lang kayo nagkita, could be LDR talaga. Na-excite siya dito. Kumbaga na-excite siya sa adventure nilang dalawa. So, parang kaya ginos ka niya kasi parang dito siya nakakita ng happiness. Okay? So, peaceful. Could be something like that. Ayaw niya ng gulo kasi gusto niya nang maging masaya. Gusto niya mag-offer na dito ng new beginning. Gusto niya na ng parang pakasalan, could be mag-offer ng, something like that, kaya ginos ka niya. Ayaw niya na ng gulo, kaya ayaw niya na, hindi na din siguro siya nagsabi sa'yo. Siguro andun siya, lalo na feeling ko talaga dito, there is really something na LDR, kasi parang ayaw niya magsabi sa'yo para wala ka na ding idea kung ano man yung sasabihin mo, ano man yung ipopost mo, ano man yung ikakalat mo. So, wala kang idea kung bakit kanya ginos. And ito siya, parang hinayaan niya na lang yung side na to. Pero sa totoo lang, napunta din siya sa point of, tama ba yung ginawa ko? See, may father figure talaga dito. And doon na siya gusto mag-move forward talaga. This person talaga, nung time pa kayo, dalawa, meron ng cheating talaga. Habang kayo nag-uumpisa na din sila, and mas lalo siyang napamahal dito kaysa sa'yo. I mean, doon sa isa kaysa sa'yo. So, na-excite siya sa adventure nilang dalawa. Okay. Feeling ko dito, malalaman mo yung katotohanan. Malalaman mo yung katotohanan, magkakaroon talaga ng confrontation dito. Okay, magkakaroon ng confrontation sa inyong dalawa. Pero through that, you will going to decide to walk away, to move forward and never look back from this. Siguro magkakaroon lang talaga ng confrontation sa inyo. And maghiwalay talaga kayong dalawa. Na kasi malalaman mo magkakaroon na siya ng responsibility in life, magkakaroon na siguro ng family, kaya sabi ko baka merong pregnant involved here sa situation na to. So andun sa point na kaya kanya ginos kasi nga ganito yung mga nangyari, ito yung ghosting. So
magde-decide ka na din na lilingon ka na din, you move forward and never look back from there. Kasi napagod ka na sa kakahintay sa kanya, hoping, pero yun pala yun, niloko ka lang niya. So, yun pala yun, binetray ka niya. Yun pala yun, madami siyang tinatago sa'yo. Feeling ko makipag-usap din to siya sa'yo. Then doon niya siguro sasabihin sa'yo, i-explain niya din siguro sa'yo ang lahat, okay? Siguro may isip ka din niya. However, hindi naman siguro na baliwala ka lang, siguro nagkaroon din kayo ng relationship, so napaisip, may konsensya din to, tao din to. So dito pa lang sa nararamdaman niya, napunta siya sa point na sino yung pipiliin ko, parang ganyan, tama ba yung pinili ko. Kaya siguro doon sa point na nagtry siya na kausapin ka, okay? Kaya inopen up niya sa'yo, nagkaroon kayo ng confrontation, ikaw na mismo yung bumitaw. Ikaw na mismo yung bumitaw dito. A big fire sign on your part. Aries, Sagittarius, Leo. So, nahirapan din siya, sa totoo lang. Siguro sa mga sinabi mo, nasaktan din siya. Okay? Pero, dito siya namulat eh. Parang this time, gusto niya na ng transformation sa buhay. You know? Parang this time, gusto niya na talaga na parang pagpatuloy na yung pagbabago. To have a new beginning in his life or balance connection with that person. Kasi, sa totoo lang, nabigatan din talaga siya during those time na siguro hindi lang to basta-basta once lang kayo nag-away and hindi na kayo nagkita ulit, no. Siguro nahirapan din siya, siguro nandun ka sa point na siguro nag-search ka din ng revenge or nagparinig ka din ng something sa social media or patuloy mo siyang inaaway ng inaaway. So parang nandun sa ginulo mo din siya. Dahil sa mga nangyari, okay, dahil sa nasaktan ka din, dahil sa ginawa niya sa'yo. So, nahirapan din siya, nabigatan din siya, pero nagpatuloy pa din talaga siya doon sa isa. And, hoping na lang din talaga siya na sana makamove on ka na. Kasi there are judgment here. You judge this person talaga. Like, masakit yung mga nasabi mo sa kanya. Okay? Kumbaga, could be Libra sign on your part, could be, kumbaga, tinago mo lang to, nung time na nalaman mo, doon mo na binuhos lahat. Nasaktan din siya sa mga nasabi mo. Okay? Pero doon na siya nagpatuloy eh. Nagpatuloy na siya doon. So, I can see Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Sagittarius. On the other side, your person could be. So, in the near future, I can see somebody. Somebody new will come into your life in the near future. So this somebody new is already spying on you or checking up on you or stalking already on your social media. May gusto siya sa'yo, attracted talaga to siya sa'yo. Physically, sexually, basta nagagandaan siya sa'yo. Attracted na to siya sa'yo at ini-spy ka na nito sa social media. Chine-check ka na nito. May pinagla-like na ng mga post mo or something. This is someone new. Okay? Itong person na to, mag-e-effort to siya towards you. Maybe sa una, medyo makakaramdam ka ng aggressiveness from this person. Might be this person, you already know this person. Someone new. No. This is not someone new. But this is not the person. Hindi ito yung naramdaman ko na energy. This is someone that you know
Could be someone na hindi mo pa siya nakarelasyon, pero kilala mo na siya before pa. Parang ganon. Okay. Pwede din na nakarelasyon mo na siya before. Nagkaroon na kayo ng relationship before. Tapos, babalik siya sa'yo, magkipag-usap siya sa'yo. Kumaga, interesado pa siya sa'yo ulit. Mag-e-effort siya sa'yo ulit na bumalik. Pero hindi ko naramdaman itong side na to. Like yung person mo. This is another person. Mag-o-offer siya ng new beginning sa'yo. There is a possibility baka ito na yung the one for you. Na kaya sinabi ng angel, in the near future, the one for you will come into your life. So, pwedeng ito na yung hinihintay mo na someone na we're going to get married. We're going to marry you. So, this is someone either, okay? Either na yung kilala mo na siya dati pa, noon pa, pero hindi man kayo nagkaroon ng relationship. Pwedeng kilala mo na siya noon pa, dati pa. Nagkaroon lang kayo ng medyo kumbaga pagkakaunawaan. Hindi naudlot, could be yung relasyon, or hindi man nasabi na relasyon to. Might be noon pa, no mga high school pa kayo, kasi this is someone that you know already in the past. This could be high school, kababata mo ba to, ka-workmate mo noon, basta naudlot yung relasyon ninyo dalawa nito, tapos babalik siya, na interesado pa din siya sa yung ngayon. And this person might be the one for you, na sinabi ng angel na in the near future, dadating din yung para sa'yo. Okay, so hindi ito yung person na to. So, yun, that is my reading for you. Thank you and God bless.